Okay, dito si Brother Boy Aranas, binisita niya tayo. So, meron tayong mga pag-uusapan dito. Kung ano man yung mapag-usapan, yun na yan. Yun lang ako. Ba't yun? At ako maglilinis dito. Habang naglinis. Okay. Yung pag-usapan kanina ay Saan nga tayo? Yung mga mga nabubuhay na na patay. patay. Oo. Patay ang... Ano ba yung Kuya Boy? Yung ibig sabihin nun, di ba parang yung zombie parang ganun. Sa atin naman, yung parang buhay ka pero parang kang patay dahil sa yung pananampalataya. Oo. Ano bang magandang ano dun, yung mas madaling maunawaan, paliwanag? Kasi pag pinag-uusapan yung yung buhay pero patay, ito yung may kinalaman sa ating relasyon sa Panginoon. Maraming mga tao na nasa magandang katatayuan, pinagpapala, masagana, nasa kanyang lahat. Pero sa paningin ng Diyos, ay patay. Ay, patay. Anong dahilan kung bakit sila ay patay sa paningin ng Diyos? Yan. Tingnan mo, pag binasa natin yung unang Timoteo 5:6, sabi diyon. Sa unang Timoteo 5:6, sabi diyan. Ito pakibasa mo. Ayan o. Ayan. Sa bagong tipan yun. Timoteo 5:6. Ayan. Hirap ba magbukas ng Bible? Ayan. Hindi ko kabisado. Medyo mabagal pa. Ayan. Oo. Ayos lang, hindi mo tayo nagpapa. Oo. Saka hindi ko ba kabisado kung saan parte. Ayan. Dito banda dito. Ayan. Kuya Boy, kabisado lang ito eh. Ayan. Ayan. Unang Timoteo 5:6. 5, 6. Basahin ko Kuya Boy. Oo. Subalit ang nabubuhay sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Yo. Ang mga bagay na Okay ito na. Ayos na. Yun daw yung nabubuhay sa kalayawan, bagamat buhay ay patay. patay. Ibig sabihin, kahit ikaw'y buhay sa lupang ito, kapag ikaw ay puno ng kalayawan Kaya pala sa buhay na ito, bagamat ikaw'y buhay ay patay. Ano yung kalayawan? Ito yung mga hilig ng laman. Madaming ibig sabihin na. Yung kagustuhan mo ang nasusunod, hindi ang Panginoon. Hindi yung sa naayon. Yung kagustuhan mo, sarili mong desisyon, ano man ang gusto mong gawin sa buhay mo, okay lang. Kaya nga pag pinag-uusapan ng bisyo, kasama yan. Kasama nga yan. Kasama yung bisyo. Yan. Sobrang pagkain. Lahat ng yan. Alak. Ano mang mga ginagawa natin sa buhay na ito na hindi natin kasama sa Panginoon, bagamat buhay ay patay. Patay. Yan. Grabe, imagine mo yun. Oo. Ibig sabihin, kahit sinong tao dito sa mundo, Oo. na akala nila ay boy sila, Pero patay. the reality is, Patay. sila. Oo. So, ibig sabihin po, Kuya Boy, kahit healthy sila, nag-gym, pero, Patay. kung sila ay, bagamat buhay ay patay, datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan. Oo. Maraming klase yung kalayawan. Oo, marami. Oo. Ito yung, pag pinag-usapan yung kalayawan, ito yung sariling hilig ng laman. So, Yung gusto mo. hilig ng laman. O, halimbawa, yung bisyo. Mhm. Kalayawan yan eh. Kaya nga sabi sa sa 55:1 ng 55:2 ng Isayas, ano't nagugugol kayo ng salapi sa hindi pagkain? Anong ginugugol nating salapi sa hindi pagkain? Garilyo. Sigarilyo. Di ba? Alak. Hindi pagkain yun, pero kasama yun sa kalayawan. Yung alak, sugal, Sugal. alak, sugal, babae, yung hilig ng laman, ito'y kalayawan. Kahit masagana pa ang buhay mo. Ano yun? Basta Money is root of all evil talaga. Oo, yan. sa madaling salita, Kuya Boy, yung tawag ng laman, yun yung masarap sa pakiramdam lahat. O yung hilig ng laman. Yung, Okay. kasi merong naglalaban dyan pag pinag-usapan mo yung Galacia, merong naglalaban sa atin eh. Yung laman at ang espiritu. Yan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga alagad, nung sila'y nasa Getsemani, Getsemani? Oo, Getsemani, nung nananalangin ng Panginoon, sabi magsipanatili kayong sa panalangin sapagkat sa katotohanan, ang espiritu ay may ibig, dapat mahina ang laman. Ito na yun, Kuya Boy. Ako'y aminado ako doon. Aminado ako doon. Oo. Pero dapat Basahin natin Efeso 2, Peso? 1 and 2, Efeso. Peso 1 and 2. Yan, dito lang. Dito. Sige, brother, kayo magbukas. Peso 1 and 2. Yan, Efeso 1 and 2. Ano yan? Korinto. Timoteo dito.
Tawag ng laman. Ay, lahat ng tawag ng laman, Kuya Boy, ay masarap sa pakiramdam. Yan. 2. May pleasure talaga. 1 and 2. Yan. Peso. So, nagkakasala pala tayo pag sinusunod talaga natin. Oo. Paano natin mapipigilan yun, Kuya Boy, yung mga ganun? Sabi ito daw. Oo. Peso 1 and 2. Oo. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at sa mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito. Ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon gumagawa sa anak ng pagsuway. Tayo ay mga patay saan sa ating mga Ano pong ano ulit, Kuya? Efeso 1 and 2. Chapter 2. Chapter 2. Chapter 2 verse 1. And 2. Basahin mo uli. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang, Yan. mga kasalanan. Brutal yung salangsang. Oo. So, ibig sabihin, sa binuhay na. Yun ay kapag tinanggap mo ang Panginoon. Okay. Pag tinanggap mo siya ang Panginoon, Tapos, hmm? Sinampalatayanan mo siya, tinanggap mo siya, sapagkat tayo nooy mga patay na sa kasalanan. Pero pag nang tinanggap mo ang ating Panginoon, muli kanyang binuhay. Anong pagkabuhay nyo? Oo, yan, binuhay na muli, sapagkat tayo mga patay sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagsalangsang, na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sino yung mga anak ng pagsuway? Ito yung mga hindi sumusunod sa Panginoon. Sila yung mga manlalabag. Kaya nga sabi sa aklat ng 4:4 na Santiago. Tingnan nyo. Ano? Santiago, James 4:4. Santiago 4:4. Oh, yan, Santiago. Buksan mo, buddy. Mabuti tayo, Kuya Boy, maraming salamat kami Oo, binibisita mo. Kasi minsan kami rin ay talagang sabihin na natin. kakaroon ng sagot. Oh, may tawag pa rin ng laman, oh. Kakaroon pa rin ng tawag ng laman. Pero pag nabibisita kami ng ganito, kasi nakakahindi na. Ito, mag-share ako sa inyo, ha. May babae sa akin nagyayaya. Babae na naman. Babae. Talagang kahinaan. Ngayon, dati, ako ay sugod sa ganun. Laban. Ang bagay, syempre, sino ba naman ng ano? Ngayon, nagkakaroon na ba ako, Kuya Boy, ng ano? Oo. Ng, ano tawag dun? Pagpipigil sa sarili. Pagpipigil sa sarili na. Parang mali, parang hindi na dapat. Share ko lang. Baka magmukha na naman ako dito, ano, Ano naman tayo? Oo. buddy, nakakatulong siya. Ay, talagang hindi na natin mababago yun. Oh, nagtataka lang ako bakit ayaw nilang basahin yan ng mga tao ngayon. Lalo na yung mga kabataan. Hindi naman ako talaga palabas, pero nagbubuklat ako. Kasi alam nila, mayroon tayong matanda na gumagabay sa atin. At yung si Kuya Boy, si Kuya Boy ang ating Kaya nga sabi namin spiritual lagi, mentor. sinasabi ko, yung mga hindi naniniwala ng mga parang basher. Oo. Okay lang. Okay lang yan. Hayaan mo na yan. Abi- Sa amin. Si Jesus nga, may basher eh. Simba, pero pagkatapos naman kung ano. May mga ganun po ang impact. Pero hindi na namin pinapansin yun dahil alam naman sa sarili namin na hindi na kami kumano sa mga ganyan. Basahin natin. Santiago 4:4. 4:4. Dito. May nang aakit na gawin ito, pero ayaw ko para bang hindi ko naman siya tinanggihan, pero ang sinabi ko sa kanya is, ituloy-tuloy na natin to. Sabi nga, bayay pati sila kung anong gusto nilang isipin. Santiago 4:4. Sabi nga yan eh. Santiago yan. Masama kasing banggitin lagi daw ang pangalan Yan. nila. Pero lagi namin sinasabi ay, Ayan. Diyos naman na nakakaalam kung ano talaga. Oo. Hindi mo pati kaya pag wala siya. Ano po? 4:4. Basahin ko lang saglit. Mga ngalunya, hindi ba natin ninyo nalalaman na ang pakikipag-ibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Yan. Sabihin, kayo mga ngalo niya. Sabihin, Yun agad di. ang pinag-uusapan dito yung pakikipagkaibigan sa kalayawan ng sanlibutan ito. Kasi minahal ng Diyos ang sanlibutan ito, di ba? Sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang bugtong na anak. Kanyang bugtong na anak, upang sino man sa kanya sumampalataya ay magkaroon ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kaya inibig ng Panginoon. Kaya mahal ng Panginoon ang sanlibutan ito upang maligtas. Ayan, maligtas sapagkat sila tayo mga patay sa ating mga kalayawan, sa ating mga kasalanan. Kaya pag inibig muli natin, bumalik ulit tayo sa sanlibutan ito, inibig natin ito, nangangalo niya tayo.
Kasi minahal tayo ng Panginoon eh. Inibig niya tayo eh. Talagang Oo, sinabi yun. talagang pag ginawa na, sumasa-langsang. Oo, akala niya. Seryoso yung... Para bang bumara ka. Oo. Nilang mo. Hindi, alam mo na kasi yung ano, pero talagang alam mo na, pero sinasalangsang mo pa rin. Oh, sige, tingnan pa natin ang ikalawang unang Juan. Unang Juan. Yan, oh. Dito wala. Unang Juan. Ana. 2:15 hanggang 17. Yan. Una Juan, Oh, 2:15 hanggang 17. 2:15 hanggang 17. Oh, yan, oo. Ganda tong ating ano na to. Mabuti, ikaw Kuya Boy, nakakapag ng mga verse sa amin. Oo, Malaking bagay po yan. Yan. Salita ng Diyos ay buhay. Yan, 2:15 hanggang 17. Yan. Basahin ko. Oo. Yeah. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, Yan. ang pagnanasa ng mata, Yan. at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yan, tuloy. Sa kanila lahat, ano? Oo. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpahina. Yan. Paganda, no? Sabi niya, wag niyong ibigin. Pabasa natin ula. Pakiano kay JP. Basahin mo ulit, JP. Ano po, ano? Unang Juan. Ito na. Ito na, yan. Yan. Maganda yung JP. 15 hanggang 17. Hanggang 17. Yan. Hindi, Hindi, iba yan. Iba yung binayan. iba yan. Ito na. Yan. 15 hanggang 17. Yan. 15 hanggang 17. Oo. Sige, basahin mo. Ang unang sulat ni Juan, Ito na nga. Ito, Two. 15. verse Saka 15, 17. chapter 17. 15. Basa. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay Parang mananatili may nakalimutan magpakailanman. talata sa 15. 15-17 po? 15 hanggang 6. Oo, 15, 16, sorry, 17. di ko alam. Oo, sige. Ganun sige. palang pagbabasa. Oo. Okay. Hanggang 17. Yeah. Anyway, pasensya na po, humingi Ah, po sige. ako ng pamanhin. Oo, 16, Hmm. sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, Yan. ang pagnanasa ng mga mata, Yan. at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yan, di ba? Yung mga pagnanasa lahat ng mga bagay. Oo. Pakumbaba. Oo, kaya... Mataas. Mapagmataas ka, Oo. Kahit na pati, halimbawa, may ganun pati kasi, kahit na halimbawa sabihin na natin na nasa kalugdugan ka ng Diyos, tapos nasa na rin, mayaman ka, kumbaga lahat, pero kumbaga hindi ka sumasa-langsang, pero kapag nasa ganung ano ka naman sitwasyon, mayaman ka, pero pag mapagmataas ka naman, ay wala rin. Wala rin. Kumbaga dapat balance talaga Ibig lahat. sabihin po pala, may pinagpapala na mayaman pero mapagkumbaba. Ibig sabihin, Meron. hindi siya nagpasakop sa yaman ng sanlibutan. Parang ganon. Meron namang mayaman na hindi nagpapakumbaba. Ibig sabihin, nagpasakop siya sa yaman ng sanlibutan. Ngayon, ang nangyari sa kapaliwanagan, ginodiyos niya ang pera. Yan. Tapos doon naman sa mayaman na nagkaroon ng yaman, hindi niya dinodiyos ang pera. Ito ay instrumento. Yan, okay. Tama po ba, Kuya Boy? Ayos yun. Kasi hindi naman masama yung magkaroon ka ng maraming pera eh. Pero kung yung pera mo ay ginagamit mo para sa kaluluwalhati ng ating Panginoon, Ayun po. pagkatapos ay nagagamit mo para sa pagtulong ng iyong kapwa, ay walang problema. Kasi bahagi yun ng ating pagpapasalamat sa Diyos sa mga pagpapala na pinagkakalob ng Panginoon sa atin. Pero kung gawin mong kayamanan ang sanlibutan, no, naging mapagmataas ka dahil sa iyong kayamanan o sa kapangyarihan, iniisip mo kasi ang tao pagka minsan dinodiyos ang sarili. Pag mayaman na. Oo, dinodiyos ang sarili. Totoo yun. Oo, yan. Nag-iiba na, nagiging mapagmataas na. O parang nandun na ba yung kapayapaan niya? Oo. Secure na, oo. Pero
kailangan ganun. Pero sabi ng Biblia sa Marcos, ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang sanlibutan, mawala o mapahamak ang kanyang buhay. Ako minsan napapaano nga ako yun. Hmm. May mga kilala ko naman na hindi sila masasama. Talagang halos para makakilala. Mayaman sila. Mapera, meron. Kumbaga hindi mo makikita ng kahirapan talaga. Pero nakikita ko pag minsan napunta ako sa bahay nila. Pagpasok ko pa lang sa pinto, alam kong may kulang. Oo. Alam kong may kulang, pero hindi naman sila yung masama. Hindi naman May sila... kulang lang, ano? May kulang lang kasi yun nga. Tapos ay hindi rin sila mapagmataas, pero alam ko, pagpasok ko pa lang sa pinto, may kulang itong bahay. Kasi, Hindi sila masama. Hindi. May kulang lang. Hindi rin, may pera din sila, hindi rin mapagmataas. Talagang may mga taong ganun mababait. Pero alam mo yun, mararamdaman mo kapag may kulang talaga. kasi yung napakahalaga kasi yung meron tamang relasyon ka sa Panginoon. Yun siguro. Oo, kulang. Pag may tama Hindi ko kang naman relasyon sa masabi. Panginoon, Sino ba naman ako? kasi sabi dyan, yung Nararamdaman nagpapakabuyo sa kalayuan bagamat buhay ay patay. Ibig sabihin, may mga taong, nagpapakabuyo, yun nandun ka na, nahirati ka na. Yun ang laman ng isipan mo. Puro yun na lang. Parang meron tayong isang kaibigan, taga Barangay Rasuan. Brother Boy, sabi sa akin ako'y gusto magbabalik na ako sa Panginoon. Pero may problema lang ako, bakit? Hindi ko maiwanan tong sigarilyo. Hindi ko maiwanan. Pag naiwanan ko to, babalik ako. Alam mo yan, pag nung lumipat siya sa dalahican, inabot siya ng kamatayan. Hindi na nakabalik. Kasi nandun nakadepende yung kanyang yung kanyang iniisip niya na kinakailangan mapanugumpay niya yung paninigarilyo. Bago siya bumalik. Tumigil mo. Hindi. Para tayo may magawa sa ating sarili, magpasakop muna tayo. Yan. Sumunod tayo sa Panginoon, kilalanin natin siya na siya yung tutulong at gagawa sa atin para mapanugumpayan natin yung ating kahinaan. Sabi nga ng Biblia, kung kayo walay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya pala... Kaya na kailangan natin minsan may ganun. Kaya tayo, Yung iba to ba, di ba? yung araw-araw nating pagpapasakop. Hindi pala... Sa makatuwid, Kuya Boy, kung ikaw ay merong mga tawag pa rin ng laman, hindi ibig sabihin na nagpasakop ka, agad-agad mong maiitigil. Kasi ang proseso ng pagbabago, sabi doon, nababago araw-araw. Hindi instant ang pagbabago. Kasi may mga may mga kahinaan tayo Maaaring sabihin natin, ako tinanggap ang Panginoon, nabago na ako. Pero kumusta yung karakter mo? Yung nakasana. Ano? Nasa dulo. Nasa dulo. Unang Korinto? 1 Corinthians 1:19. Yun na. Paborito mo yun na. Oo. 1:19. Ikaw nang mag-ano? 1 Corinthians 1:19. 1. Ano yan? 1 Corinthians 1:19. 1:19. Ay, na ano mo Yan. na. Diretso lang. Yan. Sapagkat nasusulat, aking wawasakin ang karunungan ng marurunong Yan. at ang pangunawa ng mga matatalino ay aking bibigyan. Yan. 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 Sabi dito. Favorite mo to, di ba? Sabi dito. Nasa Facebook niya. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Kaya anumang kabaitan mo, mabait ka man, pero pag wala kang relasyon sa Panginoon, baliwala yung patay. Kahit hindi ka sumasalang sa ano. O kahit di ka sumas, kasi, Wala ka ring relasyon. kasi dapat, nandun pa rin dapat yung pagkilala mo sa mandalalang Lagi. Yun ang Oo. Oh. Nasa iyo ng lahat, mabait kang tao, kinikilala ka, Wala. ang lipunan, bantog ang pangalan mo, pero patay ang relasyon mo, yung pagtawag mo naman sa Panginoon. Oo. Talaga, no? Oo. Lagi. Yun talaga, dapat Hindi mo kaya pag wala siya. Naniniwala ako dun. Ako din. Pag wala siya, kahit mabait ka, wala. Baliwala yung bait mo. Isang click lang tayo mga... Kahit anong gawin mong mabuti. Tsaka alam mo naman Pag wala na siya. wala kang relasyon sa Panginoon. Lagi ka pa rin papasok yung tukso dyan sa'yo. Mangyayari at mangyayari yung dapat. Hindi mo yun kaya nagpasan pag wala siya. Oo, seryoso. Kung sabi mabait ka ngayon, tapos maganda ang buhay niyo, ganyan. Basta, darating pa rin sa punto na, wala kang relasyon sa Panginoon. Wala. Ay baka matitisod ka. Hindi pa lang siguro. Yung nasa loob na natitis. kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kayo mga kabataan ay binuksan nyo yung puso Oo, Kuya Boy. sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi kung hindi nyo binuksan, kung hindi binuksan ng Panginoon yung puso, magitan ng banal na Espiritu, marahil
Bakit may ganun kang paramdam? marahil itong Meron ako. wala kayo sa, Pakiramdam mo ba yun? hindi natin pinag-uusapan ng Panginoon. Dati ba yung, totoo pala yung sabi, parang ang pakiramdam ko, puso ko bato. Dati. Pero ngayon, yung kunting ano lang ba, basta... Nag-iisip na ngayon, may discernment na. Oo, yun, ganun. Dati, pag may gagawin akong Oo, parang bato. hindi dapat, wala akong iniisip nun. Ngayon, medyo- Ngayon, mayroon ng option. Oo. Pupuntahan ko, kaya wag na. Kasi may ano ako. Meron, Pag pinuntahan ko to, baka kung, basta may gano'n na may kabig na. oh, Di ka gaya. lumakas na yung tinig ng budhi nyo eh. Oo, konsensya. tunayin, Kuya Boy. Yung paggawa ng mabuti. Kaya nga. Ayan, lumalakas yun. Kasi humina yun nung gumagawa tayo ng pagsalangsang. Eh. Oo. Parang nagiging manhid na tayo sa paggawa ng kasalanan. Halimbawa, pag ikay pinagalitan, nagalit sa'yo, nagagalit ka rin. Dati. Ngayon, hindi. Pero ngayon, pag may mga tao nagagalit sa'yo, Hindi na. nagagalit ka pero maya-maya wala na. Pabayaan naman. Madali kang Kaya yun napapalampas natin. na. Tama. Ano kaya yun? Talagang ano ng puso, ano natin? Oo. Sabihin, kailangan talaga maging mapagpatawad. Oo. Tanggap. Saka kailangan nating mapanugumpayan yung mga kalayawan ng sanlibutan ito. Ang dami. Kasi Yayayain. nagiging kaagaw natin yung kaagaw ng Diyos. Ito pa, isa pa to, Kuya Boy. Nung ito yung mga kasama ko syempre nagpapalakasan kami. Nung nagpapalakasan kami, mas dumadag sa akin tukso. Oo. Oh man! Ang dami! Oo. Libre, pumunta ka dito, punta na lang ako dyan. Oo. Na lahat yung mga yun ay pag pinatos mo, lahat may libre. Wala kang gagastusin. Ginagawa natin. Lahat ay masarap. Ginagawa natin yung tama, tapos biglang, para makuha natin to, kailangan, ay parang iba. Oo, iba Kahit na. hindi ko muna ito makuha, kasi kung sakali, baka Isang mamaya. tama lang ang gawin mo sa isang araw. Ayos na yun. Paano kung nakagawa ka pa ng 100 beses sa isang araw? Baliwalain pag wala ang Diyos. Kaya nga, uunahin mo siya. Yan. Uunahin natin siya. Oo, yan. Kaya mo, JP. Oo. Lagi ka na namin makakasama dito. Salamat. Hindi lang tayo tungkol sa hanap buhay. Oo. Given na yun Reality yun Kasi mga brad, ano ko lang sa inyo, siya ang kauna-unahang nagpatuloy sa akin dito sa bahay niya na walang bayad. Baliwala yun. Pakain siya. Anong wala? Pag wala kang recruit, wala. Pag walang recruit, bounce muna. Sabi niya mismo, pag wala akong recruit, out muna. Ang sabi ko naman, Siya rin naman nagsabi ako nun sa eh. kalsada, sabi ni Moises yun na. Pero okay lang yun kasi biro lang. Wala yan. Saka Wala yan, wala yan. bahagi ng challenge yun eh. Kasama yun. Bahagi ng challenge sa buhay Kasama yun. yun, kasama Ayos yun. lang yun. Kasi No. business natin is personal. Wala na yan. Business kami. Pero pagdating dito, unahin siya. Gagi. Ay, no. Unahin siya. Kaya pag tayo pag-araw ng Sabado, tigil ang trabaho. Oo. Tsaka kung maaari, huwag na tayong half day, ano? Oo. Oo. Half day Sabi Sabat day, full day. Yung pala, uuwi. Kaya boy, may pahabol ka pa, medyo maunti na yung memory ng ating gallery. Salamat at nagkaroon tayo ng ganitong Tandaan pagkakataon. nyo lagi, guys. Kaya boy, thank you. Okay. Lagi mo kaming puntahan dito. Ang nilapitan niya mismo yung inaayawan ng sanlibutan.